So, mga sangkay, eto na ba yung magiging katapusan ngayon ni Romualdez? Nako, may kakanta na po, mga sangkay. Hello guys, magandang oras po sa inyong lahat. May kakanta na po, no? Laban kay Romualdez. Mukhang naninilikado siya dito, mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay 1.6 million subscribers na. Padami po tayo ng padami dito sa YouTube. Kaya naman ano pang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito yung balita ngayon mga sangkay kay Romualdez. Naninilikado ngayon si Romualdez dahil mukhang ilalaglag na po ng mga diskaya or iko-connect daw po si Romualdez sa mga diskaya. Ayan po mga sangkay, whistleblower, iko-connect si Romualdez sa mga diskaya. So sino kaya ang kakanta na to mga sangkay? Tingnan po natin ang balita. Kasi alam nyo, sabi pa nga po mga sangkay ng mga Rimulya, malinis daw po yung pagkakagawa ni Romualdez. Wala daw po talaga sila makita na, kumbaga, connection sa mga nangyari. Presensya niya, wala daw pong maituro. Pero hindi din, pwede din po makahanap yan mga sangkay. Baka may butas. So, eto na ata yun. Pero, si Secretary Vince Dizon, naniniwala siya mga sangkay. Malakas ang ebidensya daw kay Romualdez. At nandoon na din po yun sa ombudsman. Ngayon, ito yung balita. Isang whistleblower umano ang nakatakdang magbigay ng testimonya sa Senado sa susunod na linggo tungkol sa umano'y papel ng contractor couple na sina Curly at Sara Diskaya sa pagbili ng isang house and lot sa South Forbes Park na konektado kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa nakalap na impormasyon mga sangkay, Forbes Park, ito po ay lugar mga sangkay, kabahayan ng mga pinakamayayaman sa Pilipinas. Ngayon mga sangkay, naalala nyo yung kwento po ni tawag dito, Congressman Toby Tiangco. Sabi niya, tinawag daw sila ni PBBM sa parang sa isang lunch meeting. Si Toby Tiangco, si Romualdez, si PBBM nagharapan. Doon daw po pinagalitan si Romualdez. Sabi daw ni BBM kay Romualdez, ilan pa bang mga property o mga bahay sa Forbes ang gusto ninyo ni Zaldico? Ilan pa bang mga pangmalakasang mga sasakyang panghimpapawid ang kailangan ninyo? Galit na galit daw po si PBBM. Prenangka daw po si Romualdez. So, kumukonekta dito mga sangkayan po. Grabe. Ayon sa source nito, isinasa pinal na umano ng whistleblower ang isang sworn affidavit upang ilantan ang pagsisilbing front ng mga diskaya sa pagbili ng nasabing property. Nako, kaabang-abang pala itong magaganap mga sangkay na hearing. No? Kaabang-abang. Kasi dito ata magkakalabasan po ng mga baho, lalong-lalo na po kay Romualdez. Sabi kasi nila, malinis daw ang pagkakatrabaho. Wala pong, ni anino daw po wala. Pero ano kaya ito mga sangkay? Pero sana, hindi po magaya ito kay Gutesa, no? Kasi si Gutesa, alam mong nagchochok po talaga eh. Alam mong gawa-gawa lang yung peke pa yung kanyang notaryo mga sangkay. Nakdanto ko ah. Sabi dito mga sangkay, even if the property isn't in the Diskaya's name, the whistleblower will lay out how the deal was structured and who ultimately benefited. Ayan po. Ang testimonya ay inaasahang ilalatag sa Senate Blue Ribbon Committee
sa pagpapatuloy nito ng pagdinig ukol sa flood control scam sa Enero 19. So, January 19, mga sangkay, didinigin. Anong araw ba yan? I-check natin para malagay po natin sa kalendaryo. Matinding bakbakan to. Live to, mga sangkay. Eto, sa Monday na po. Uy, nasa exciting part na pala tayo. Okay. Monday. Ilagay nyo na sa inyong mga no, sa Monday po lalabas ito. Ang bihira. Nauna nang itinanggi ni Romualdez sa pamamagitan ng kanyang abogado ang aligasyon na nakipagkita sa kontrobersyal na mag-asawang Diskaya upang gamitin bilang front sa pagbili ng bahay sa mamahaling subdivision sa Makati City. Sinabi ni Attorney Adi Fajardo, abogado at tagapagsalita ni Romualdez, na walang alam ang kanyang kliyente sa sinasabing transaksyon. Natural naman po yun, mga sangke, di ba? Ikaw ba naman, itatanggi mo yan? Ikaw ba naman, aaminin mo yan? Natural, itatanggi mo yan. No? Sabi ng abogado ni Romualdez, Representative Romualdez has not met the Discayas and has only heard of them based on what is being said in media reports. As such, the claim in the report about using the Discayas as a front in a property purchase is outright baseless. Yun yung bato, mga sangkay, ng abogado ni Romualdez. Pero, siyempre, magkakaalaman pa rin po talaga yan. Pero ang kinagandahan lang dito, si PBBM, no? Hindi niya po sinanto yung kanyang pinsan. Kasi kung iba to, di ba? Naalala ko dati, panahon po ni PRRD, si Duki, di ba? Ang bihira kami noon, mga mga taga-pagtanggol kami ni PRRD noon. Talagang, kahit kami pro PRRD, binabanata namin si Duki. Sinasabihan namin, sir, baka pwedeng sibakain mo na yan si Duki. Pero, mga sangkay, nangyari, wala. Hindi tinanggal, kasi tropa. Pero ngayon, mga sangkay, itong si Romualdez, kahit di lang basta tropa, pinsan po talaga. Pinsang buo. So, ngayon, mga sangkay, kahit ganun, wala pa rin. Gumanon pa rin si BBM. Napuno na rin po talaga si PBBM. No? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Kayo ba ay natutuwa o naiinis na sasabit ngayon si Romualdez sa susunod na pagdinig? Comment down below, mga sangkay. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po, Sangkay Revelation. Nako, sinasabi ko sa inyo, magaganda po yung topic natin dito, mga vlog natin dito. Kaya naman hanapin nyo na ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-ingat pong lahat. God bless everyone.